Hindi na natin ibebenta kay Don Anthony ang inn. Matigas na deklara ni Yuri kay Kara nang gabing makabalik siya sa probinsya. Bakit naman? Nagtatakang tanong nito. Nagbago na ang isip ko. Hindi yata tama na pagkatapos ko ipaglapan ng lupa, lalapit ako at makikiusap na bilhin na lang nila iyon. Bigla naman yata nagbagong isip mo. Ano ba nangyari sa lakad mo? Walang nangyari. Nagbago lang talaga ang isip ko. Bukas sa bukas din ipupunta ako sa bangko. Makikipag-usap ako sa manager doon. Alam niyang hindi ito naniniwala sa kanya, pero wala siyang lakas ng loob na magkwento sa totoong nangyari. Ang tanging nais niya ay magpahinga. Ilang malalakas sa katok ang pumutol sa kanilang usapan. Ako na magbubukas. Anito, nagtungo ito sa pinto at binuksan niyon. Yuri, narinig niya ang tawag sa kanya. Laking gulat niya nang makita si Dre. Anong ginagawa mo rito? Galit na wika niya rito. Anong nangyari sa'yo? Tanong naman ni Kara kay Dre. Don't talk to him, Kara. Sinungaling at manulokong lalaking yan. Anak siya ni Don Anthony. Ipinadala siya rito upang magmanman at kunin ang loob ko para mapasa kamay nila ang lupa. Hindi totoo yan. Mariing pasubali ni Dre. Mabuti pang umalis ka na, Dre. Wala na tayong dapat pag-usapan. Narinig mo ang kaibigan ko. Makakaalis ka na. Wika ni Kara kay Dre. Isasara na nito ang pinto ng pigilan nito ni Dre. Pumasok na ito sa pinto at lumapit sa kanya. Yuri, please. Let me explain. There's nothing to explain. Ginamit mo lang ako. Ngayon, kung gusto mo pa rin makuha ang lupa ko, bilhin mo sa bangko. But I am not giving it to you with my own hands. Wala akong intensyong kunin sa iyong ari-arian mo. Wala? At anong intensyon mo? Hindi ko alam na ito ang bagong project ng daddy ko. Dati pa akong tumatangging pamahalaan ng aming kumpanya pero patuloy siya sa pamimilit na hawakan ko iyon. But I never liked it. Like what I've said, photography is my life. Wala nang halaga ang mga sinabi mo dahil hindi ko alam kung alin doon ang totoo. Lahat iyon totoo, Yuri. Ang totoong ako ang nakilala mo. Itinuro nito ang suot na coat and tie. Ito ang kasinungalingan. Napilitan kong gampanan ng isang bagay na ayaw ko. Kailangan ko gawin ito dahil nagkasakit ang daddy ko. Malubha siya. Ikaw na rin nagsabi, when faced with responsibilities, you are forced to learn. Kahit ang totoo ikaw ang gusto ko laging makasama. If you only knew how much I wanted all of this to end. Para makabalik na ako sa'yo. Para matulungan na kita. Para masabi ko sa'yo na hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Ano pa bang gusto mo? Okay, fine. Sa inyo na ang lahat ng ari-arian ko. Itutuloy ko na ang bentahan para matigil ka na. Just leave me alone. Yuri. Umilis ka na, Dre. I don't want to see you anymore. Tinalikuran niya na ito. Umakyat siya sa unang kwarto. Doon niya pinakawala ng mga luhang kanina pa niyang pinipigilang pumatak. Ayaw niyang lumuha sa harap ni Dre. Ayaw niyang ipakitang nasasaktan siya sa lahat ng kasinungalingan nito. 2 linggo nang nakakalipas simula nang malaman ni Yuri ang buong katotohanan. Sa pagkatao ni Dre, hindi na ito nagtangkang kausapin uli siya. Nagtataka siya kung bakit hindi pa ito nagpapadala ng mga tauhan nito upang mag-asikaso sa bentahan. Dahil doon nagpa siya siyang magtungo sa bangko. Binigyan siya ng ilang araw para tuluyang lisanin ng inn. Umalis na ang lahat ng tenants nila. Nakahanda na silang lahat para sa pagrimata sa inn. Lumipat na nga siya sa bahay ni Kara. Magsisimula na rin siya maghanap ng trabaho sa Maynila. Yuri, hindi ko pa nabibigay sa'yo to. Wika sa kanya ni Kara habang iniabot nito sa kanya ang isang camera bag. Tinanggap niya iyon. Ano to? Nakuha ko yan sa silid na inukupa ni Dre. Naiwan yata niya yan. Nang buksan niya ang bagay camera nga ni Dre ang laman iyon. Nakapagtatakang naiwan nito iyon. Samantalang halos hindi ito umaalis ng hindi bitbit ang camera nito. Pantulot na bumaba si Yuri ng sasakyan. Muli, nagmukhang lata ng sardinas ang pick-up niya sa tabi ng mga magagarang sasakyan sa parking lot ng building na iyon. Hindi niya alam kung bakit ba nagpunta siya roon. Bakit pa ba niya isasauli kay Dre ang camera nito? Pero sa isang banda, bakit naman hindi niya gagawin iyon? Aanhin naman niya ang camera nito. It would only remind her of everything that happened between them. Kaya mabuti pang ibalik na lang niya iyon dito. Nagtungo siya sa receptionist na nasa lobby ng opisina nito.
Ilang minuto rin siyang napatda ng pagkakatayo roon. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ni wala siyang appointment, mabuti pa ay iwan na lang ni Aaron ang kamera. "Ma'am, may I help you?" Tanong sa kanya ng receptionist. "I have something to give to Mr. Andre Benavista. He left this place." "Ibabalik ko lang." "And yeah." "I'm sorry but Mr. Benavista is not around. He is currently on leave. Cancel din po ang lahat ng mga appointments niya. His father died a week ago. Kung gusto po ninyong puntahan niyo na lang siya sa Memorial Chapel para kayo na personal na magbigay niyan sa kanya." Natigilan siya sa narinig. Pumanaw na si Don Anthony. Kung ganoon, totoo nga ang sinabi ni Dre na malubha ang ama nito. Na kaya ito biglang nawala noon ay dahil may nangyari kay Don Anthony. "I am a family friend. Pwede ko bang malaman kung saan chapel yun nakaburol?" Aniya na makabawi ng pagkabigla. "Sa Arlington Memorial Chapel po. Sa Quezon City." "Salamat." Mabilis ang mga hakbang na nagtungo siya sa parking lot. Pagkaupo niya sa likod ng manibela ay isinubsob niya roon ang kanyang mukha. Then she let her tears fall. She felt so guilty. Trey loved her. He really did. He never lied. Nanatili si Dre sa pagkakaupo sa harap ng ataol ng kanyang ama. 2 araw na nakalilipas nang mamatay ito pero parang nanatiling naka-freeze ang oras para sa kanya. Somehow at the back of his mind, he wanted to keep his father alive. "Dre, iho, are you alright?" Nag-aalala ng tanong sa kanya ng mami niya. Tumabi ito sa kinuupuan niya. "Yes, ma'am," sagot niya. Hinagka niya ito sa noo. "I miss him, ma'am. Unbelievable but I really do." "I miss him too, son. Pero nasisiguro kung nasan man siya ngayon, he is at peace." He needed that. Sa dami ng inintindi niya rito sa mundo, lalo na ang katigasan ng ulo ko. "Don't say that. He understands you. He just wants to push you in the right path. You're more like him. He committed many mistakes in the past that hurt him. At dahil nakikita niya ang sarili niya sa'yo, inilalayo ka niya para hindi ka na masaktan." Saka lamang niya napansin ang dalang kahon nito. Kadarating lang kasi nito mula sa bahay nila. Nagpalit ito ng damit. Binuksan nito ang kahon at laking gulat niya nang makita ang laman niyon. "This was your father's camera. Photographer din siya noon kagaya mo nang makilala at magkakilala kami. Dahil hilig niya ang photography, hindi niya sinunod ang kagustuhan ng kanyang ama na pamahalaan ng kanilang negosyo. Ayaw rin sa akin ng lolo mo noon. He thought I was the one who keeping your father from tending his responsibilities. We eloped. Nagtungo kami sa isang malayong bayan kung saan alam naming hindi kami matatagpuan ng iyong lolo. He worked as a photographer for a local magazine. Naghirap talaga kami." "Really, Mom?" "Yes, until his father died. He wasn't able to bid him goodbye. He felt so guilty. Mula noon ay pinangako niyang palalakihin niya ang kanilang negosyo at tuluyan ng makalilimutan ng photography. He understood what his father wanted for him. Ayaw niyang danasin mo ang hirap na naranasan namin dati. That was why he wanted to cut your love for photography while he still can." "But Mom, iba ako. Iba siya." "That's what I reasoned out to him. He never admitted it. Pero alam ko natatakot lang siya." "Mom, bakit ngayon mo lang sinabi to sa akin?" "Because he never wanted you to know. Baka raw lalo kang ma-encourage sa kahagbangan ko." Para tuloy nagigilty ako. "Don't be. Your father lived in a guilt almost all his life. And look where it brought him. There inside that casket." "Mom, there's something I want to tell you." "Ano yan, iho?" "I love you. And I love you too, son. I just want you to know that before it's too late. Why don't you tell to that girl you loved before it would be too late?" "Mom?" "Andre, simula nang bumalik ka, hindi ka mapigilan sa pagkukwento tungkol sa kanya. Never in your whole life did you ever talk about a girl like that. Parang ang gusto ko nang magselo sa kanya." "Mom naman, I'm just kidding. Hindi ba siya pupunta rito?" "No, I probably would never see her again. I did something so stupid and it made her very angry." Muli niyang naalala ang itsura ni Yuri nang magkita sila nito sa kanyang opisina. She was shocked. Then suddenly her eyes blazed in anger.
Kung sibat lang siguro ang mga mata nito, duguan na siya ng mga sandaling iyon. Tell me, Dre, is this girl pretty? Very pretty. Does she have a gorgeous face, a beautiful pair of eyes, and cherry red lips? Yes, Mom. How did you know? Because I think she is that girl standing at the doorway right now. Siya ba yan? Hindi makagalaw si Yuri sa kanyang kinatatayuan. Maraming taong sumalubong sa kanya pagpasok niya sa chapel na iyon, and there right in front of the elegant casket was the man she was looking for. Si Dre, kausap nito ang isang matandang babae. Kahit nakatalikod ang binata ay kilalang kilala niya ang bulto nito. Parang hinahabol ng 10 kabayo ang kanyang puso sa bilis ng pagtibok niyon. Kung huwag lang siyang kaya siyang tumuloy. Baka kasi hindi niya kayang makaharap si Dre. But she was too late. He already turned his head at kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagkabigla. Napatayo ito sa tila, sisinisipat kung siya nga ba ang nakikita nito. There was no way for her to back out now. Nanginginig ang mga tuhod na humakbang siya patungo sa kinaroroonan nito. Kumilos din ito upang salubungin siya. Their eyes met. Nagulat siya nang nakitang itsura nito. Maitim ang ilalim ng mga mata nito. Halatang kulang ito sa tulog. Bahagya rin itong tinutubuan ng balbas. Tanda na hindi na nito gaano naasikaso ang sarili. Medyo pumayat din ito. Baka sa mukha nito ang matinding paghahapo. Nakadama siya ng awa para dito. Alam niya ang hirap ng pinagdaraanan nito. Ganon din ang hirap na naranasan niya noong namatay ang kanyang mga magulang. She was suddenly faced with responsibilities. She felt so alone, so helpless. A part of her wanted to reach out to him, to pull him into his arms and tell him that everything was gonna be alright, just like what he did to her when she felt so down. Wala siya sa tabi nito nang masaktan nito ng lubusan. She wanted to make up for him. Yuri? Sa wakas ay sabi nito na matagpo sila sa pinakaharap ng aisle. Condolence, Dre. I'm sorry. I didn't know. Wika niya. Hinagkan niya ang kanang pisngi nito. It was a solemn act to condole with him, pero iba ang epekto niyon sa kanya. Parang bang libo-libong bultahe ng kuryente ang gumapang sa katawan niya nang maramdaman ang pagdaiti ng mga gasgas na pisngi nito sa kanyang balat. Salamat. By the way, I want you to meet my mother. Anito sabay turo sa matandang babae na katabi nito. Mom, this is Yuri Villarreal, ang may-ari ng Red Paradise Inn sa Sitio Pulang Lawa. Pagpapakilala nito sa kanila. Yuri, this is my mother, Mrs. Martina Benavista. Pinagmadan niya ang ginang. Kahit simpleng puting blusa lang ang suot nito, ay bakas pa rin sa itsura nito ang katayuan nito sa buhay. She looked regal without even trying. Her eyes looked warm and calm. Mukhang mabait ito, at bagaman namatayan, kitang-kita niya ang katatagan dito. Inilahad niya rito ang kanyang kamay. Condolence po, Mrs. Benavista. Wika niya. Buong lugod na tinanggap naman nito ang pakikiramay niya. Thank you. It's nice to finally meet you, Mrs. Villarreal. Totoo nga pala sabi ng anak ko. Napakaganda mo. Mom! Awat ni Dre. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga pisngi. Ngumiti si Mrs. Benavista. My son has told me so much about you. Tudyo pa nito. Mabuti pa, Yuri, maupo ka muna. Ani Dre, halatang umiiwas ito. Baka natatakot itong ibisto ng mommy niya. What would you want? Juice or coffee? Ngumiti siya. No, it's okay. Thanks. Can I see him first? Tanong niya sa binata. Sure. Anito at iginiya na siya patungo sa ataol ng ama. So this is Don Anthony. Aniya habang nakatingin sa mga labi ng ama nito. All I know about him is that he was desperate to buy my small piece of land. Ironic. Now you see him lying in there. What happened, Dre? Tanong niya. He had a stroke. My mom called me up and told me about it. When I left you and got here in Manila, he was already in a coma. I took over the company while taking care of him. I'm sorry. Naluluhang wika niya. Hinagot nito ang kanyang likod. And she felt that warm comfort she missed so much. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.